Tahimik na nakaupo si Mara sa gilid ng malaking bintana habang marahang hinahaplos ng malamig na hangin ang kanyang mukha. Kahit hindi na malinaw ang kanyang paningin, kabisado pa rin niya ang bawat sulok ng mansyong iyon. Doon siya namuhay bilang asawa ni Adrian sa loob ng halos 3 taon. Dati, puno ng saya at pagmamahalan ang bahay na iyon. Pero ngayon, pakiramdam niya ay isa na lamang siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Minsan, iniisip ni Mara kung kailan ba nagsimulang magbago ang lahat. Noon kasi, halos hindi siya bitawan ni Adrian. Lagi siyang inaalalayan, hinahatiran ng pagkain, at pinapangakuan na hindi siya iiwan kahit ano pa ang mangyari. Ngunit matapos ang aksidenteng naging dahilan ng unti-unting pagkawala ng kanyang paningin, parang sabay ding naglaho ang pagmamahal ng asawa niya. Ang dumi mo na namang kumilos, Mara. Napapitlag siya nang marinig ang malamig na boses ni Clara, ang kanyang biyenan. Dahan-dahan siyang tumayo habang hinahanap ang tungkod sa gilid ng sofa. Pasensya na po, mahina niyang sagot. Narinig niyang bumuga ng malakas si Clara bago marahas na inilapag ang tasa sa mesa. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ka pang alagaan dito. Wala ka namang silbi. Sanay na si Mara sa masasakit na salita nito. Sa simula, umiiyak pa siya gabi-gabi, pero habang tumatagal, natutunan niyang kimkimin na lamang lahat. Ayaw niyang maging pabigat kay Adrian, kaya pilit niyang inuunawa ang ugali ng biyenan niya. Narinig niya ang tunog ng pintuan at agad niyang nakilala ang yabag ng kanyang asawa. "Adrian, ikaw ba yan?" Tanong niya na may hadyang saya sa boses. Malamig nitong tugon. Dati, yakap agad ang sumasalubong kay Mara tuwing umuuwi ang asawa. Pero ngayon, tila obligasyon na lamang ang pag-uuwi nito sa bahay. "Mabuti at nandito ka na," sabi ni Clara. "Ako na ang mapapagod sa asawa mo." Tahimik lang si Adrian. Narinig niyang pagbukas ng refrigerator at pagbuhos ng tubig sa baso. Umaasa siyang kakausapin niya ito gaya ng dati, pero ilang segundo ang lumipas na walang imik. "Adrian," mahina niyang tawag, "pwede ba kitang makausap mamaya?" "Pagod ako," mabilis nitong sagot. "Matutulog muna ako." Parang unti-unting piniga ang puso ni Mara. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang naramdaman ang ganoong pagtrato mula sa asawa. Ngunit kahit ganoon, pilit pa rin niyang iniisip na baka pagod lang ito sa trabaho. Kinagabihan, tahimik na nakahiga si Mara sa kanilang silid habang nakikinig sa mahinang tunog ng ulan sa labas. Hindi pa rin bumabalik si Adrian sa kwarto. Dahan-dahan siyang bumangon at kinapa ang pader sa palabas ng silid. Habang naglalakad sa hallway, bigla niyang narinig ang mahihinang boses mula sa sala. "Nakakapagod na talaga yung babaeng yan." Boses iyon ni Clara. "Ma, hinaan mo," sagot ni Adrian. "Bakit? Totoo naman na. Bulag nga, wala pang pakinabang. Habang buhay mo ba yang aalagaan?" Nanigas si Mara sa kanyang kinatatayuan. "Hindi ko rin alam," mahinang sagot ni Adrian. Hindi na siya tulad ng dati. Parang unti-unting nawalan ng hangin ng dibdib ni Mara habang tahimik na nakahawak sa dingding. "Dapat nga dun palang hiniwalayan mo na yan. Ang bata-bata pa, tapos nakakulong ka sa ganyang klasing buhay." Hindi makapaniwala si Mara sa bawat salitang pumapasok sa kanyang pandinig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak, pero nanatili siyang tahimik. "Minsan, naiisip ko na tama ka," bulhong ni Adrian. Parang may matalim na bagay na tumusok sa puso ni Mara nang marinig iyon mula sa lalaking minsang nangakong hindi siya iiwan. "Tsaka," mahinang tawa ni Clara, "hindi naman lihim na mas masaya ka kay Vanessa." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mara. Vanessa, ang dating nobya ni Adrian bago siya nito makilala. "Ma naman," bahagyang natatawang sagot ni Adrian, ngunit walang pagtutulok sa boses nito. Doon tuluyang nabasag ang natitirang pag-asa ni Mara. Nahawakan siya sa bibig para pigilan ng hikbi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na bumabalik sa kwarto nang hindi gumagawa ng ingay. Pagkapasok niya sa silid, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama.
Hindi niya namalayan na tuloy-tuloy na pala ang pagpatak ng luha niya. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang paningin, pakiramdam niya ay mas masakit pa pala ang mawalan ng taong minahal mo kesa mawalan ng kakayahang makakita. Tahimik siyang humiga habang yakap ang unan. Sa labas ng silid, naririnig pa rin niya ang mahihinang tawanan nina Adrian at Clara. At habang nakapikit si Mara, unti-unti niyang naramdaman na may malaking bagay nang nagbago sa kanyang buhay. Hindi na iyon lamang tungkol sa pagiging bulag, kundi tungkol sa katotohanang unti-unti na palang itinatapon ng sarili niyang asawa at biyenan na wala na siyang halaga. Mula nang marinig ni Mara ang pag-uusap nina Adrian at Clara noong gabing iyon, parang may bahagi ng puso niyang tuluyang namatay. Ngunit kinabukasan, pinilit pa rin niyang bumangon at kumilos na parang walang nangyari. Ayaw niyang malaman ng dalawa na narinig niya ang lahat. Habang naglalakad siya papunta sa kusina gamit ang kanyang tungkod, dama niya agad ang malamig na katahimikan sa bahay. "Ang tagal mo namang kumilos," mataray na sabi ni Clara habang nag-aalmusal. "Kanina pa naghihintay yung mga plato sa lababo." Tahimik lang si Mara at agad hinanap ang lababo gamit ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang hinugasan ang mga plato habang pilit iniiwasang mabasag ang mga iyon. Ngunit dahil sa nanginginig niyang mga kamay, aksidenteng nadulas ang isang baso at bumagsak sa sahig. Agad napasigaw si Clara. "Diyos ko naman Mara, wala ka nangang silbi, dagdag gastos ka pa." Napaatras si Mara habang kinakapa ang paligid dahil sa takot. "Pasensya na po talaga." Narinig niyang mabilis na lumapit si Clara at marahas na hinablot ang braso niya. "Kung hindi ka lang asawa ng anak ko, matagal kitang pinaalis dito." Napayuko si Mara habang pinipigilan ang pag-iyak. Noon, kahit istrikto si Clara, hindi ito ganito kalupit. Pero habang tumatagal ang kanyang pagkabulag, tila lalo siyang kinamumuhian nito. Pagdating ng gabi, umuwi si Adrian na amoy alak. Narinig ni Mara ang mahinang pagtawa nito habang may kausap sa cellphone. "Oo naman, miss na rin kita. Konting tiis na lang." Biglang sumikip ang dibdib ni Mara. Hindi man niya makita, alam niyang si Vanessa ang kausap nito. Mabilis niyang pinunas ang luhang tumulo sa pisngi bago nagkunwayang tulog nang pumasok si Adrian sa silid. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, muli itong lumabas ng kwarto. Hindi na nakatulog si Mara ng gabing iyon. Kinabukasan, maagang umalis si Adrian, habang si Clara naman ay abalang may kausap sa telepono tungkol sa isang party na dadalhuhan nila. Naiwan mag-isa si Mara sa sala nang biglang may marahang kumatok sa pintuan. Dahan-dahan siyang tumayo at kinapa ang daan. "Sino po?" tanong niya. "Mara, ako ito, Attorney Ben." Biglang lumiwanag ang mukha ni Mara. Si Attorney Ben ang matagal ng abogado ng kanyang ama bago ito namatay. "Attorney," halos iyak niyang sambit. Ngulit bago pa niya mabuksan ng maayos ang pinto, mabilis na dumating si Clara mula sa kusina. "Ay naku, Attorney Ben, plastik nitong bati. Nasa maayos namang kalagayan si Mara, nagpapahinga lang." "Pwede ko sana siyang makausap saglit," sabi ng abogado. Ngulit agad nagsalita si Clara. "Nako, hindi pwede ngayon. Mataas ang blood pressure niya. Baka mapagod lang." Gustong magsalita si Mara ngulit marahan siyang hinawakan ni Clara sa braso ng mahigpit, tila nagbabawala. "Ganun po ba?" sabi ng abogado. "Pakisabi na lang kay Mara na mahalaga sana ang pag-uusap namin tungkol sa naiwan ng kanyang ama." Bahagyang natigilan si Mara. "Naiwan po ni Daddy?" tanong niya. Ngulit agad sumingit si Clara. "Ako na po bahala magsabi sa kanya." Makalipas ilang minuto, umalis na ang abogado. Pagkasara ng pinto, biglang nag-iba ang tono ni Clara. "Ang dami mong tanong." "Bakit po nandito si Attorney Ben?" mahinang tanong ni Mara. "Wala kang dapat alalahanin. Kami na ni Adrian ang bahala sa lahat." Pero may kakaibang kutob si Mara. Bata pa siya ay kilala niya na si Attorney Ben. Hindi ito basta pupunta ng walang mahalagang dahilan. Kinabukasan, nang gabing muling hindi umuwi si Adrian, habang nakaupo si Mara sa sala, narinig niyang nagring ang cellphone na naiwan ni Adrian sa mesa. Hindi niya sana iyon papansinin ngulit paulit-ulit ang pagtunog nito. Dahan-dahan niyang hinanap ang cellphone at aksidenteng napindot ang screen.
Isang mahinang boses ng babae agad ang narinig niya. "Baby, miss na kita. Kailan ba tayong tuluyang magiging malaya sa bulag mong asawa?" Parang tumigil ang mundo ni Mara. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang cellphone. "Malapit na," mahinang sagot ni Adrian sa kabilang linya. "Konting tiis na lang." Agad na putol ang tawag nang marahil napansin nilang masagot ang cellphone. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Mara. Hindi na pala hinala lang. Totoo ngang may ibang babae si Adrian. At mas masakit doon, tila pareho na silang naghihintay na mawala siya sa buhay nito. Napahawak si Mara sa dibdib habang pilit humihinga ng maayos. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, malinaw na malinaw niyang nakikita ngayon ang tunay na kulay ng mga taong nasa paligid niya. Hindi na siya mahal ng asawa niya. At sa loob ng bahay na dating puno ng pangarap nila, isa na lamang siyang pabigat na gustong alisin ng lahat. Lumipas ang ilang araw na tila mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Mara sa loob ng bahay. Halos hindi na siya kinakausap ni Adrian, maliban na lamang kung may iuutos ito. Si Clara naman ay tila mas naging komportable nang alipustahin siya araw-araw. Ngunit sa kabila ng sakit, pinili ni Mara na manatiling tahimik. Habang tumatagal, lalo niyang napapatunayan na wala nang natitirang pagmamahal sa kanya ang asawa niya. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanilang silid, narinig niyang dumating si Adrian kasama si Clara. Parehong tila nakainom ang dalawa dahil malalakas ang kanilang tawanan. "Ang saya talaga ni Vanessa," natatawang sabi ni Clara. "Mas bagay siya sa'yo kesa sa asawa mong bulag." Napapikit si Mara habang tahimik na nakikinig. "Ano ma?" sagot ni Adrian na tila natatawa rin. "Baka marinig tayo. Ano ngayon? Hindi naman nakakakita yung asawa mo." Biglang sumikip ang dibdib ni Mara, ngunit pinigilan niyang gumawa ng anumang ingay. Makalipas ang ilang minuto, narinig niyang naupo ang dalawa sa sala. Dahil hindi siya makapakali, dahan-dahan siyang bumangon sa kama at lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid. "At hanggang kailan natin titiisin yan?" tanong ni Clara. "Palamunin na nga, malas pa sa buhay." Tahimik sandali si Adrian bago nagsalita. "Hindi ko rin alam." "Alam mo anak," bulong ni Clara na may halong tawa, "dapat gumawa na tayo ng paraan." Napahigpit ang hawak ni Mara sa gilid ng pinto. "Anong paraan?" mahinang tanong ni Adrian. "Ilalayo natin. Iwanan sa lugar na hindi na makakabalik." Parang tumigil ang tibok man puso ni Mara. "Ano bang sinasabi mo, ma?" Gubat. Maraming liblib na lugar. Bulag naman siya. Hindi na makakauwi yan. Napahawak si Mara sa bibig upang pigilan ang hikbi. Tahimik ang ilang segundo bago muling nagsalita si Adrian. "Masyado namang delikado." "Delikado para kanino? Wala naman siyang kwenta. Habang buhay mo bang aalagaan yan? Habang nagpapasasa ka sana sa buhay mo?" Hindi makagalaw si Mara sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay unti-unting manlalamig ang buong katawan niya habang pinapakinggan ang sariling biyenan na planong itapon siya na parang basura. Muli siyang nakarinig ng pagbuhos ng alak bago nagsalita si Clara. "Kapag nawala siya, mapupunta lahat sa'yo. Malaya ka na kay Vanessa." Matagal bago sumagot si Adrian. "Sige, pag-iisipan ko." Iyon lamang ang kailangang marinig ni Mara para tuluyang mabasag ang natitira niyang pag-asa. Dahan-dahan siyang bumalik sa kama habang nanginginig ang mga kamay. Gusto niyang tumakas, gusto niyang humingi ng tulong, pero saan siya pupunta? Bulag siya at wala nang ibang malalapitan. Kinabukasan, biglang naging maaliwalas ang pakikitungo ni Adrian sa kanya. Ilang linggo habang halos hindi siya pansinin, na yun ay bigla itong naging mabait. "Mara?"
Malambing nitong sabi habang inaalalayan niya siyang umupo sa dining table. Magbabakasyon tayo. Bahagyang nagulat si Mara, ngunit itinago niya iyon. Bakasyon? Oo, napansin kong matagal ka nang nakakulong dito sa bahay. Baka makatulong kung makalanghap ka ng sariwang hangin. Tahimik lang si Mara habang nakahawak sa tasa ng kape. Sa probinsya ba tayo pupunta? Tanong niya. Basta magandang lugar. Mabilis na sagot ni Clara mula sa kabilang upuan. Sa tono pa lamang ng biyenan niya, ramdam na ni Mara ang lamig na intensyon nito. Ngunit nagkunwari siyang walang alam. Sige, mahinang sagot niya. Kinagabihan, tahimik siyang nag-impake ng ilang gamit. Habang hinihimo niya ang mga damit sa loob ng cabinet, hindi niya mapigilang umiyak. Hindi niya alam kung buhay pa ba siyang makakabalik mula sa balak ng mag-ina. Ngunit sa kabila ng takot, may maliit na bahagi ng isip niyang nagsasabing kailangan niyang maging matatag. Kinabukasan, maaga silang biyahe. Habang nasa sasakyan, tahimik lamang si Mara sa likod habang nararamdaman ng mahahabang liko ng daan. Unti-unti niyang naaamoy ang sariwang hangin at damo. Palayo sila sa siyudad. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Paminsan-minsan ay naririnig niyang mahinang tawanan ni Adrian at Clara sa harapan. Malapit na ba tayo? Mahinang tanong niya. Konti na lang. Sagot ni Adrian, ngunit kakaiba ang lamig sa boses nito. Makalipas ang halos 2 oras, huminto ang sasakyan. Baba ka muna, Mara, sabi ni Adrian. Dahan-dahan siyang bumaba habang hawak ang tungkod. Ramdam niya agad ang lamig na hangin at mabatong lupa sa ilalim ng kanyang paa. Nasaan tayo? Maganda dito, sagot ni Clara na tila natatawa. Ilang hakbang pang ginawa ni Mara bago bigla niyang narinig ang pagsara ng pinto ng sasakyan. At Adrian, kinakabahan niyang tawag. Tahimik. Maya-maya, umanda ang sasakyan. Adrian! Bigla siyang nataranta habang kinakapa ang paligid. Ma! Adrian! Huwag niyo akong iwan! Ngulit taning tunog na lamang ng papalayong sasakyan ang narinig niya. At sa gitna ng lamig at tahimik na gubat, doon tuluyang naunawaan ni Mara na totoo ngang itinapon na siya ng sarili niyang asawa at biyenan na wala siyang halaga. Hindi malaman ni Mara kung gaano katagal siyang nakatayo sa gitna ng gubat habang naninginig ang buong katawan. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Adrian, ngunit tanging malamig na hangin at tunog ng mga kuliglig ang sumasagot sa kanya. Habang tumatagal, lalo niyang nauunawaan na hindi na babalik ang asawa niya. Iniwan na talaga siya. Unti-unting bumagsak ang luha sa kanyang pisngi habang nanginginig niyang hinigpitan ang hawak sa tungkod. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung may bangin ba o ahas sa paligid. Ang alam lang niya, nag-iisa siya. Adrian, mahina niyang bulong habang napapaluhod sa lupa. Ngunit kahit anong pagsusumamo niya, wala nang sasakyang bumalik. Makalipas ang ilang minuto, pilit niyang pinatatagag ang sarili. Hindi siya pwedeng manatili roon dahil lumalamig na ang paligid. Dahan-dahan siyang naglakad habang kinakapa ang daan gamit ang tungkod. Ngulit dahil hindi pantay ang lupa, ilang beses siyang natapilok. Paminsan-minsan ay may naririnig siyang pagaspas ng mga dahon na lalo niyang ikinatatakot. Hindi siya sanay sa ganoong lugar. Buong buhay niya ay nasa siyudad siya lumaki. Habang naglalakad, nagsimula ng bumuhos ang mahinang ulan. Napahikbi si Mara nang maramdaman ang malamig na patak sa kanyang balat. Bakit niyo ginawa sa akin to? Umiiyak niyang bulong. Ngunit pilit pa rin siyang nagpatuloy. Ayaw niyang mamatay sa gitna ng gubat. Makalipas ang ilang minuto, biglang nadulas ang paa niya sa maputik na bahagi ng lupa. Napasigaw siya habang gumulong pababa sa mababang bahagi ng gubat.
Tumama ang kanyang braso sa matigas na bato bago siya tuluyang huminto. Nanatili siyang nakahiga habang habol ang panhinga. Masakit ang kanyang katawan at pakiramdam niya ay wala na siyang lakas para tumayo. Unti-unti na ring lumalabo ang kanyang isipan dahil sa gutom, pagod at takot. Hanggang sa maya-maya ay may narinig siyang mahinang yabag. Napapikit si Mara habang natapakot. "Sino po kayo?" Nanginginig niyang tanong. Tahimik sandali bago may mahinang boses ng matandang babae ang sumagot. "Anak, anong ginagawa mo rito?" Halos maiyak si Mara nang marinig ang boses na iyon. Help po." Mabilis na lumapit ang matanda. "Aba, duguan ka." Marahang inalayanan ng babae si Mara upang makabangon. Naaamong ni Mara ang amoy ng halamang gamot at usok ng kahoy mula sa damit nito. "Huwag kang matakot, malapit lang bahay ko rito." Halos mawalan na ng malay si Mara habang marahang inaakay ng matanda. Hindi niya alam kung gaano sila katagal naglakad, ngunit maya-maya ay naaamoy niya ang nilulutong pagkain at kahoy na basa sa ulan. Pagpasok nila sa maliit na kubo, agad siyang pinaupo ng matanda. "Ako si Aling Pasing," sabi nito habang pinupunasan ng sugat sa braso niya. "Anong nangyari sa'yo?" Hindi agad nakasagot si Mara. Bigla kasing bumalik lahat ng sakit sa kanya. Iniwan ako ng asawa ko dito." Sandaling natahimik ang Aling Pasing bago marahang humawak sa kamay niya. "Napakalupit naman ng gumawa niyan." Habang nilalagyan ng gamot ang sugat niya, unti-unting ikinanto ni Mara ang lahat, mula sa aksidente na naging dahilan ng pagkawala niyang pananaw hanggang sa pagbabagong ugali ni Adrian at Clara, pati ang pagtataksil nito kay Vanessa at ang planong iligaw siya sa gubat. Tahimik lamang na nakinig ang Aling Pasing. "Matagal na akong nakatira rito," sabi ng matanda matapos marinig ang lahat. "Marami na akong nakitang masamang tao, pero bihira akong makarinig ng ganyang kalupit." Napahawak si Mara sa kanyang mukha habang umiiyak. "Hindi ko po alam kung bakit nila ginawa sa akin yun. Minahal ko naman sila ng totoo." "May mga taong inuuna ang kasakiman kaysa konsensya," mahinang sagot ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Aling Pasing ang mga mata ni Mara. "May doktor na bang tumingin sa'yo?" "Opo," sabi niya. "Sabi nila mahirap na raw pong bumalik pananaw ko." Tahimik lumapit ang Aling Pasing at marahang tinignan ang kanyang mga mata gamit ang maliit na ilawan. "Hindi pa tuluyang patay ang ugat ng mata mo," mahinang sabi nito. Bahagyang natigilan si Mara. "Ano pong ibig sabihin?" "May pag-asa pa." Parang nalaki ang mga mata ni Mara, halos hindi siya nakakarinig ng maayos. "Talaga po ba?" "Hindi ako doktor, pero matagal na akong gumagamit ng halamang gamot. Marami na akong natulungan noon." Hindi malaman ni Mara kung matutuwa ba siya o matatakot umasa ulit. "Pero matagal na proseso ito," dugtong ng matanda. "Kailangan mong lumaban." Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mara. Sa unang pagkakataon matapos siyang pagtaksilan ng asawa niya, tila may maliit na liwanag na muling sumilay sa madilim niyang mundo. Habang nakahiga siya sa maliit na kama sa loob ng kubo ng gabing iyon, tahimik siyang nakatingin sa dilim. Hindi na siya umiiyak tulad kanina. Sa halip, unti-unti niyang nararamdaman na may nagbabago sa loob niya. Ang dating takot at panghihina ay napapalitan ng matinding kagustuhang mabuhay. At habang pinakikinggan niya ang tunog ng ulan sa bubong ng kubong iyon, dahan-dahan niyang ipinangako sa sarili na hindi siya mananatiling kawawa habang buhay. Darating ang araw na haharapin niyang muli sina Adrian at Clara. At sa araw na iyon, hindi na siya ang babaeng iniwan nila sa gitna ng gubat. Lumipas ang mga araw na tila unti-unting bumabalik ang lakas ni Mara sa piling ni Aling Pasing. Sa maliit na kubo sa gitna ng gubat, natutunan niyang mabuhay ng simple.
Maaga silang nagigising upang mangolekta ng mga halamang gamot, magsaing sa kahoy na kalan at maglinis sa paligid. Kahit hirap pa rin siyang makakita, napansin niyang may mga pagkakataong bahagya na niyang naaaninag ang liwanag mula sa bintana. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang mga mata. Dahan-dahan lang, paalala ni Aling Pacing habang pinapatakan ng halamang gamot ang kanyang mga mata. Hindi agad-agad ang paggaling. Napapangiwi si Mara dahil sa hapde, ngunit nagtitiis siya. "Kaya ko po," mahinang sagot niya. Samantala, sa mansyon ni na Adrian, tila kabaligtaran naman ang nangyayari. Simula nang iniwan nila si Mara sa gubat, parang lalo pang naging magaan ang buhay ni na Adrian at Clara. Halos gabi-gabi silang lumalabas kasama si Vanessa. Madalas ay mamahaling restaurant, casino o private resort ang pinupuntahan nila. "Mas masaya talaga ngayon," natatawang sabi ni Clara habang nakaupo sa mamahaling restaurant. "Parang nabunutan tayo ng tinik." Napangisi si Vanessa habang nakakapit sa braso ni Adrian. "Hindi ko rin kasi maintindihan kung bakit tiniis mo yung bulag na yun ng matagal," sabi nito. Tahimik lang si Adrian habang umiinom ng alak, ngulit halata sa mukha niyang mas magaan na ang pakiramdam niya ngayon. Wala naman siyang babalikan. Malamig niyang sagot. Hindi alam ng tatlo na sa bawat swipe nila ng credit card, pera pala ni Mara ang ginagamit nila. Ang mansyon na tinitirhan nila, mga sasakyan at maging negosyo ni Adrian ay nakapangalan pala kay Mara dahil sa yumaong ama nito. Ngunit wala silang kaalam-alam doon. Isang hapon habang nagpapahinga si Mara sa kubo, biglang may narinig siyang sasakyang huminto sa labas. "Ano po yun?" tanong niya. "Parang may bisita," sagot ni Aling Pacing. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. "Attorney Ben po ito." Biglang natigilan si Mara. Mabilis siyang tumayo habang nanginginig ang kamay. "Attorney?" Pagpasok ng abogado, agad itong napahinto nang makitang kalagayan niya. "Diyos ko! Mara! Hinahanap kita kung saan-saan!" Hindi na napigilan ni Mara ang pagluha habang marahang umupo. "Paano niyo po ako nahanap?" "Nalaman kong may matandang tumulong sa isang babaeng iniwan sa gubat," sabi nito. Hindi ako tumigil sa paghahanap. Tahimik na yumuko si Mara. Matagal na walang nagsalita hanggang sa marahang inilapag ni Attorney Ben ilang folder sa mesa. "Mara," seryoso nitong sabi, "may kailangan kang malaman." Bahagyang napaangat ang mukha ni Mara. "Ano po?" "Lahat ng negosyo ng ama mo nakapangalan sa'yo." Parang natigilan siya. "Ano po?" "Matagal nang ipinagkatiwala ng ama mo sa'yo ang lahat bago siya namatay. Ako ang inatasan niyang magbantay sa mga ari-arinan mo." Hindi makapaniwala si Mara sa narinig. "Pero bakit hindi niyo po sinabi agad?" "Sinubukan ko. Ilang beses akong pumunta sa mansyon pero laging hinaharang ng biyanan mo." Unti-unting nanlamig ang mukha ni Mara. Biglang nagdugtong-dugtong sa isip niya ang lahat. Kaya pala hindi siya basta pinapabayaan noon ni na Adrian at Clara, kaya pilit siyang pinapanatili sa bahay kahit hirap na hirap siya. Dahil sa pera. May access si Adrian sa ilang accounts dahil asawa mo siya, ngulit technically, lahat ng ginagamit nila ngayon ay pag-aari mo. Napahawak si Mara sa dibdib habang pilit inaayos ang paghinga. "Hindi nila alam?" "Hinding-hindi," sagot ng abogado. Tahimik na napaiyak si Mara. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit at sakit na nararamdaman niya. Hindi lang pala siya ipinagkanula bilang asawa, ginamit din siya para sa kayamanan niya. Maya-maya ay nagsalita muli si Attorney Ben. "May isa pa akong magandang balita." Bahagyang napatingin si Mara sa direksyon nito. "Nagulat ako nang makita kang bahagyang sumusunod sa ilaw kanina." Tahimik na napahawak si Mara sa kanyang mga mata. "Pakilamdam ko nga parang may mga anino na akong nakikita minsan." Ngumiti Aling Pacing. "Sabi ko sa'yo may pag-asa pa." Biglang bumilis ang tublok ng puso ni Mara. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pinagdaraanan niya, tila unti-unting bumabalik hindi lamang ang kanyang paningin, kundi pati na rin ang kanyang sariling pagkatao.
Habang pinapakinggan niya sina Attorney Ben at Aling Pacing na nag-uusap tungkol sa kanyang paggaling, may bagong emosyon na unti-unting nabubuo sa puso niya. Hindi na iyon puro sakit at takot, kundi determinasyon. Tahimik siyang napatingin sa direksyon ng liwanag mula sa bintana. Malabo pa rin, ngunit mas malinaw na kaysa dati. At habang unti-unting bumabalik ang kanyang paningin, ganun din kalinaw ang isang bagay sa isip niya. Hindi siya babalik para magmakaawa kina Adrian at Clara. Babalik siya para kunin ang lahat ng karapat-dapat na sa kanya mula noong una. Makalipas ang ilang linggo, halos tuluyan ang nagbago si Mara. Hindi man ganap na malinaw ang kanyang paningin, kaya na niyang makita ang hugis ng mga bagay at liwanag sa paligid. Sa bawat araw ng gamutan ni Aling Pasing, lalo niyang nararamdaman na bumabalik hindi lamang ang kanyang paningin, kundi pati ang tapang na matagal niyang nawala. Isang umaga, tahimik siyang nakaupo sa labas ng kubo habang nakatingin sa siluwetang unti-unti niyang naaaninag mula sa mga puno. Habang hinahaplos ng hangin ang kanyang buhok, napansin niyang may paparating na sasakyan. "Attorney Ben po yata ulit," sabi ni Aling Pasing. Makalipas ang ilang minuto, mabilis na bumaba ang abogado mula sa sasakyan habang may dalang mga dokumento. "Mara, kailangan mong makita ito." Marahang umupo si Mara habang inilalapag ng abogado ang ilang litrato at papeles sa mesa. "Kahit hindi pa ganap ang paningin mo, ipapaliwanag ko lahat." Tahimik na nakinig si Mara. Lubog na sa utang si Adrian. Bahagyang natigilan siya. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Simula nang nawala ka, halos gabi-gabi silang nasa kasino. Bumibili rin sila ng mamahaling gamit ang accounts mo." Unti-unting sumikip ang dibdib ni Mara habang nakikinig. May ilang negosyo ring pinasak si Adrian pero palpak lahat. Hindi niya alam kung paano patakbuhin ang mga iyon dahil ang ama mo talaga ang nagpalago sa mga kumpanya noon. Tahimik lamang si Mara, ngunit ramdam ni Attorney Ben ang galit na unti-unting nabubuo rito. May isa pa. Dagdag nito habang inilalabas ang cellphone. Pinindot nito ang isang video. Bagamat malabo pa rin ang paningin ni Mara, malinaw niyang narinig ang boses ni Adrian. "Kapag tuluyan nang wala si Mara, pwede na tayong magsama ng walang problema." Kasunod noon ang halakhak ni Vanessa. Parang muling piniga ang puso ni Mara, ngulit hindi na tulad dati. Hindi na siya umiyak. Halip na natili siyang tahimik habang nakatitig sa direksyon ng cellphone. "May iba pa kaming ebidensya, mga resibo, hotel bookings at recordings, sapat para maputunayan ang pagtataksil niya." Dahan-dahang huminga si Mara bago nagsalita. "Pwede ko na ba silang idemanda?" "Pwede," sagot ng abogado, "pero nasa sayo ang desisyon kung kailan." Matagal na natahimik si Mara. Naalala niya kung paano siyang iniwan sa gubat, kung paano siyang nagmakaawa habang papalayo ang sasakyan, kung paano siyang trinato na parang walang halaga. Unti-unti siyang napapikit. "Ayoko muna." Bahagyang nagulat si Attorney Ben. "Mara?" Hindi pa sapat. Mahina, ngumit malamig niyang sagot. "Ayokong basta lang silang makulong. Gusto kong maramdaman muna nila kung paanong mawalan ng lahat." Tahimik na napangiti si Aling Pasing habang nakatitig sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na ang dating mahinang Mara ang nasa harapan nila. May bagong tibay na sa kanyang mga mata. Maya-maya ay nagsalita muli si Mara. "Attorney, pwede ko bang bawiin lahat? Lahat ng accounts, credit cards, properties at negosyo ay legally sa'yo. Isang pirma mo lang, mawawala sa kanila lahat." Tahimik na napatingin si Mara sa malayong gubat. Habang ang taong nagtaksil sa kanya ay nagpapakasasa sa perang hindi naman kanila, wala silang ideya na malapit nang gumuho ang mundong kinatatayuan nila. "Gawin natin," malamig niyang sabihin. Agad na tumundog si Attorney Ben. Sa sumunod na mga araw, lihim nilang inayos ang lahat. Isa-isang prinoseso ng abogado ang pagpapatigil ng supplementary credit cards nina Adrian at Clara.
Pati access nila sa ilang bank accounts ay nakahanda ng i-freeze anumang oras. Habang ginagawa nila iyon, patuloy namang bumabalik ang paningin ni Mara. Isang umaga, habang nakatingin siya sa maliit na salamin sa loob ng kubo, bahagya na niyang nakita ang sariling refleksyon. Napahawakan siya sa bibig habang unti-unti niyang niluluha. Matagal na panahon din bago niya muling nasilayan ang sarili. Unti-unti nang lumilinaw, bulong niya. Ngumiti si Aling Pasing. Sabi ko sa'yo, lalaban ng mga mata mo, basta lumalaban ka rin. Tahimik na napangiti si Mara, ngunit mabilis din palitan ng seryosong ekspresyon. Samantala, sa mansyon, walang kaalam-alam sina Adrian sa paparating na unos. Baby, bili mo naman ako ng bagong bag. Malanding sabi ni Vanessa habang nakaupo si Adrian sa isang mamahaling butik. Napangisi si Adrian habang inilalabas ang card. Walang problema. Ngunit pag-swipe ng cashier, agad itong napakunot noo. Sir, declined po. Nagulat si Adrian. Ulitin mo. Muling sinubukan ng cashier, ngunit pareho pa rin ang lumabas. Declined. Unti-unting nanlamig ang kanyang mukha. Sa malayo, tahimik lamang nakatingin si Vanessa habang nagsisimula ng kabahan. At sa kabilang banda ng lungsod, habang nakaupo si Mara sa harap ng bintana ng kubo, marahan niyang hinigop ang mainit na tsaa habang dama ang malamig na hangin. Sa unang pagkakataon matapos siyang pagtaksilan, hindi na siya ang umiiyak at nagmamakaawa. Tahimik lamang siyang naghihintay. Hinihintay ang araw na mismong sina Adrian at Clara ang luluhod sa harapan niya matapos mawala ang lahat ng ipinagyayabang nila. Abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa engranding birthday party ni Clara. Mula sa mamahaling dekorasyon hanggang sa imported na pagkain, walang tinipid ang biyenan ni Mara. Gusto nitong ipakita sa lahat na kahit mawala si Mara, ay lalo pang gumanda ang buhay nila. Mas bongga dapat ngayon, utos ni Clara sa mga katulong habang nakasuot ng mamahaling bestida. Para makita ng lahat na hindi tayo naaapektuhan. Samantala, nakaupo naman si Adrian sa sala habang abala sa pakikipag-usap kay Vanessa sa cellphone. Relax ka lang, nakangiting sabi niya. After ng party, tayo naman ang magbabakasyon. Tawa lamang ang narinig niya mula sa kabilang linya. Wala ni isa sa kanila ang may ideya na ilang oras na lang ay magsisimula ng gumuho ang lahat. Pagsapit ng gabi, isa-isang dumating ang mga bisita. Puno ng kilalang negosyante at sosyalitang kaibigan ni Clara ang mansyon. Malalakas ang tawanan at halos lahat ay nakangiti habang iniinom ang mamahaling wine. Tingnan mo nga naman si Clara, bulong ng isang bisita. Mas lalo yatang yumaman matapos mawala yung manugang niyang bulag. Napangisi lamang si Clara habang kunwaring malungkot. Nako, wag na nating pag-usapan yun. Nakakaawa namang si Mara pero kailangan naming mag-move on. Sa gilid, tahimik man nakikinig si Adrian habang umiinom ng alak. Hindi man niya aminin, may maliit na bahagi ng isip niyang minsan ay naaalala pa rin si Mara. Pero agad yung nawawala sa tuwing naiisip niya si Vanessa at ang buhay na gusto niyang buuin kasama ito. Maya-maya ay lumapit si Vanessa na nakasuot ng mamahaling pulang bestida. Baby? Malambing nitong sabi. Pwede bang ipakuha mo ako ng diamond bracelet doon sa butik na nakita natin? Ngumiti si Adrian. Of course. Kumpiyansa niyang inilabas ang black card mula sa wallet bago iniabot sa assistant na bibili sana ng alahas. Online. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay napakunot noo ang assistant. Sir, declined daw po. Agad natahimik si Adrian. What? Mabilis niyang kinuha ang cellphone at sinubukang gamitin ng banking app ngunit hindi ito bumuksan. Baka system error lang habang pilit tumatawa. Ngunit maya-maya ay may isa pang staff na lumapit. Sir Adrian, sabi ng lalaking naka-Amerikana,
Galing po kami sa legal department. Agad na pakunot noo si Adrian. Anong kailangan nyo? Inibat ng lalaki ang ilang dokumento. Nandito po kami para ipaalam na revoked na ang access nyo sa lahat ng business accounts under Villarreal Holdings. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Anong kalokohan to? Base po sa utos ng tunay na may-ari. Biglang sumingit si Clara. Ako ang may-ari ng bahay na to. Ngulit mahinang umiling ang lalaki. Pasensya na po pero ang mansyong ito ay nakapangalan kay Mara Villarreal. Parang nawalan ng kulay ang mukha ni Clara. Anong sinasabi mo? May notice na rin pong kailangan yung lisanin ng property within the week. Biglang nagbulong-bulong ang mga bisita. Ano raw? Kay Mara pala nakapangalan lahat. Hindi ba patay na yon? Habang nagkakagulo ang lahat, biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Unti-unting natahimik ang buong paligid. Dahan-dahang pumasok isang babae na nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng puting damit. Maayos ang kanyang buhok at diretso ang tingin habang naglalakad papasok. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Mara, buhay ka! Halos mawalan ng balance si Clara sa gulat. Imposible! Tahimik na tumigil si Mara sa gitna ng sala habang nakatingin sa kanilang dalama. At sa unang pagkakataon matapos siyang iwan sa gubat, malinaw nang nakikita ni Mara ang mga mukha ng mga taong nagtaksil sa kanya. Halatang namumutla si Adrian habang nakatitig sa kanya parang multong nagbalik mula sa patay. Mara, buhay ka! Bahagyang napangiti si Mara ngulit walang init iyon. Na-disappoint ka ba? Walang makasagot sa loob ng mansyon. Maging si Vanessa ay napaatras habang nakatingin kay Mara. Dahan-dahang lumapit si Mara kay Clara. Kumusta po Mama Clara? Malamig niyang tanong. Mukhang masaya po ang party. Hindi makasalita si Clara habang nanginginig sa galit. Anong gusto mo? Tahimik na inilabas ni Mara isang card mula sa kanyang bag bago niya iyon pinutol sa harap nilang lahat. Kasunod noon ay isa pa. At isa pa. Sunod-sunod niyang pinutol ang lahat ng cards na ginagamit nina Adrian at Clara. Simula ngayon, malamig niyang sabi habang diretso ang tingin kay Adrian. Wala na kayong gagamitin na pera na galing sa akin. Tahimik ang buong mansyon. At habang isa-isang bumabagsak sa sahig ang pinutol na cards, doon nagsimulang maramdaman nina Adrian at Clara ang tunay na takot. Dahil sa unang pagkakataon, nawala sa kanila ang kapangyarihang akala nila ay habang buhay nilang hawak. Tahimik ang buong mansyon matapos putulin ni Mara ang huling credit card sa harap ng lahat. Tanging tunog lamang ng mabibigat na paghihinga nina Adrian at Clara ang maririnig habang nakatitig sila sa kanya na parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Samantala, unti-unti nang nagbubulungan ang mga bisita. Siya pala talaga ang may-ari? Kaya pala gano'n na lang ang yaman nila? Akala natin si Adrian ang nagpalago ng negosyo. Parang unti-unting nawawalan ng hangin si Clara habang pinapakinggan ang mga bulubulong sa paligid. Ang dating kumpiyansa niyang yuka ay napalitan ng takot at kahihiyan. Mara, mahinang sabi ni Adrian habang lumalapit. Pwede ba tayong mag-usap? Tahimik lang siyang nakatitig dito. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, malinaw na niyang nakikita ang muka ng lalaking minsang minahal niya ng sobra. Ngunit imbis na pagmamahal, taning lamig na lamang ang nararamdaman niya. Ano pang pag-uusapan natin? Mahinaw niyang tanong. Mali kami. Mabilis na sagot ni Adrian. Nagkamali ako. Halos mapatawa si Mara sa narinig. Ngayon mo lang na-realize? Mara, please. Halos pabulong nitong sabi habang pilit hinahawakan ng kamay niya ngulit mabilis siyang umiwas. Tahimik na nakatitig ang lahat sa kanila. Biglang sumingit si Clara habang halatang desperado. Anak, huwag ka namang ganyan. Pamilya tayo.
Unti-unting napalingon si Mara sa kanya. Pamilya? Malamig niyang ulit. Noong iniwan niyo ako sa gubat, pamilya pa rin ba tingin niyo sa akin? Agad na tahimik si Clara. Nanlaki rin ang mga mata ng mga bisita. Ano raw? Iniwan nila siya? Diyos ko! Unti-unting napahiya si Adrian habang nagkagagulo ang mga tao sa paligid. Mara, hindi ganun ang gusto kong mangyari. Mabilis niyang paliwanag. Lasing lang kami noon ni Mama. Pero ginawa niyo pa rin. Diretsyong napatingin si Mara sa kanya. At alam mo kung anong pinakamasakit? Dugtong niya. Habang nagmamakaawa akong huwag niyo akong iiwan, masaya kayong umalis. Walang maisagot si Adrian. Dahan-dahang inilabas ni Mara ang cellphone mula sa kanyang bag bago pinindot ang isang recording. Maya-maya ay umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni na Adrian at Clara. Ilayo natin. Iwan sa lugar na hindi na makakabalik. Gubat! Bulag naman siya. Hindi na makakauwi yan. Parang binagsakan ng langit sina Adrian at Clara nang marinig iyon ng lahat. Mama Clara, totoo po ba yan? Gulat na tanong ng isa nilang kaibigan. Namutla si Clara habang naninginig. Mara, anak! Ngunit hindi na siya pinansin ni Mara. Kasunod noon ay isa pang recording. Kapag tuluyan nang wala si Mara, pwede na tayong magsama ng walang problema. Boses iyon ni Adrian. Mabilis na napalingon ang lahat kay Vanessa na agad namang namutla. Adrian, galit! Nasigaw nito. Sabi mo maayos na lahat. Vanessa, ginamit mo lang ako. Mabilis nitong hinablot ang mamahaling bag bago padabog na naglakad palabas ng mansyon. Vanessa, habol ni Adrian, ngunit hindi siya nito nilingon. Unti-unting bumagsak ang mundo ni Adrian sa harap ng mga tao. Wala na siyang pera. Nawawala na rin si Vanessa. At higit sa lahat, tuluyan nang nawasak ang image nilang mag-ina. Habang nagkakagulo ang paligid, nanatiling kalmado si Mara. Tahimik siyang lumapit sa gitna ng sala at diretsyong tumingin sa mga bisita. Pasensya na po kung nasira ang party, pero gusto ko lang malaman niyo ang totoo. Walang makapagsalita. Sa loob ng maraming buwan, tiniis ko ang pambabastos at pagtataksil nila dahil pamilya ang tingin ko sa kanila. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Ngunit matatag pa rin. Hindi ko akalang darating sa puntong iiwan nila ako para mamatay. Muling tumulo ang luha ni Clara. Mara, patawarin mo kami! Ngunit walang emosyon ang mukha ni Mara. Hindi niyo naisip yung salitang yan nung nagmamakaawa ako sa gubat. Tahimik ang buong mansyon. Maya-maya ay may ilang staff na pumasok kasama si Attorney Ben. Good evening, seryosong sabi ng abogado. Simula ngayong gabi, officially revoked na ang lahat ng authority ni na Adrian at Clara sa Villarreal Holdings. Mabilis na napatingin si Adrian sa abogado. Hindi mo pwedeng gawin to. Hindi ako ang gumanga. Si Mara. Parang unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Adrian. Please, halos pabulong nitong sabi habang lumalapit sa Mara. Tahimik siyang nakatitig dito. Naalala niya ang lahat ng gabing umiiyak siyang mag-isa. Ang mga panlalait ni Clara, ang pagtataksil ni Adrian, ang malamig na gubat kung saan siya iniwan. At sa wakas, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi lahat ng mahal mo ay mamahalin ka rin pabalik. Dahan-dahan siyang umatras. Tapos na tayo, Adrian. Parang tuluyang nadurog ang lalaki sa narinig. Habang isa-isang umaalis ang mga bisita, dala ang pagkabigla at tsismis, nanatiling nakatayo si Mara sa gitna ng mansyon na kung saan naging kulungan niya noon. Ngulit ngayon, hindi na siya ang mahinang babaeng kinakakawawa ng lahat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, siya na ulit ang may kontrol sa sarili niyang buhay. Matapos ang gabing nagkagulo ang birthday party ni Clara, mabilis na kumalat sa buong siyudad ang balita tungkol sa pamilya ni na Adrian.
Kinabukasan pa lamang, laman na sila ng usapan sa mga business circles at social gatherings. Marami ang nagulat nang malaman na si Mara pala ang tunay na may-ari ng karamihan sa negosyong ipinagmamalaki ni Adrian noon. Habang si Mara ay tahimik na nananatili sa isa sa mga condominium unit na iniwan ng kanyang ama, abala naman si Attorney Ben sa paghahanda ng mga kaso laban kina Adrian at Clara. "Sigurado ka ba dito?" tanong ng abogado habang nakaupo sila sa opisina. Tahimik na nakatanaw si Mara sa bintana. Mas malinaw na ngayon ang kanyang paningin. Hindi pa man perpekto, sapat na iyon upang makita niya ang lungsod na minsang naging saksi sa kanyang paghihirap. "Oo," mahinom niyang sagot. "Hindi lang nila ako niloko. Tinangkahan nila akong ipapatay." Tumanggo si Attorney Ben bago inilapag ang ilang dokumento sa mesa. "May sapat tayong recordings at ebidensya, pati yung CCTV sa tollgate nung araw na dinala kanila sa gubat, nakuha na rin natin." Tahimik lamang si Mara habang pinakikinggan iyon. Noon, baka natakot pa siyang lumaban, pero mayon, wala na siyang balak umatras. Samantala, unti-unti namang bumabagsak ang buhay ni na Adrian. Matapos mabawi ni Mara ang lahat ng account at negosyo, nagsimula ng maningil ang mga taong pinagkakautangan ni Adrian. Ilang sasakyan nila ang hinatak, habang ang mansyon naman ay tuluyan ng pinapaaalisan sa kanila. "Anong ibig sabihin nito?" Galit na sigaw ni Clara habang pinagtatapon ng mga gamit sa sala. "Hindi tayo pwedeng mawalan ng bahay." Ngunit tahimik lamang si Adrian habang hawak ang ulo. Hindi na niya alam kung paano aayusin ang lahat. Maging ang mga dating kaibigan nila ay isa-isang lumalayo. Ang mga taong dating nakikipag-inuman at nakikisama sa kanila ay tila naglaho kasabay ng pagkawala ng pera nila. "Nasaan si Vanessa?" tanong ni Clara. Mapait na napatawa si Adrian. "Iniwan na rin ako." Mula nung napahiya siya sa party, hindi na muling sumagot sa tawag o mensahe niya si Vanessa. Unti-unti na paupo si Clara habang nanginginig ang kamay. "Paano tayo aabot sa ganito?" Ngunit walang maisagot si Adrian dahil siya mismo ay hindi matanggap ang bilis ng pagbagsak nila. Makalipas ang ilang araw, dumating ang subpina mula sa korte. "Ano to?" tanong ni Clara habang naninginig. Tahimik na binasa ni Adrian ang laman ng papel bago siya napapikit. "Kinasuhan tayo ni Mara." Parang lalong nanlamig ang buong bahay. Sa unang hearing, halos hindi makatingin ng direkto sina Adrian at Clara habang isa-isang inilalabas ni Attorney Ben ang mga ebidensya. Ang mga recordings ng plano nilang iwanan si Mara sa gubat, ang mga financial records, pati ang testimonya ng ilang dating empleyado na nakarinig sa mga masasakit na pananalita nila laban kay Mara. Habang nagsasalita si Attorney Ben, tahimik lamang na nakaupo si Mara sa gilid. Simple lang ang suot niya, ngulit ramdam sa kanyang presensya ang malaking pagbabago. Hindi na siya ang dating takot at mahinang babae. Nang siya na ang tinawag upang magsalita, dahan-dahan siyang tumayo. "Hindi ko po sila gustong sirain," mahinom niyang sabi habang nakatingin sa hukom. "Ang gusto ko lang ay hustisya para sa ginawa nila sakin." Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya. "Hindi ko po sila gustong sirain. Ang gusto ko lang ay hustisya para sa ginawa nila sakin." Tahimik ang buong silid habang nagsasalita siya. "Minahal ko po silang bilang pamilya. Pero isang araw, iniwan nila ako sa gubat habang bulag ako at walang kalaban-laban." Unti-unti yumuko si Adrian habang nakikinig. Sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw niyang nararamdaman ang bigat ng ginawa niya. Habang nagpapatuloy ang kaso, lalo namang hinihirap ang mag-ina. Naubos ang natitira nilang pera sa pagbabayad ng utang at abogado. Dahil sa stress, madalas na ring sumasakit ang dibdib ni Clara. Isang gabi, nadatnan ni Adrian ang kanyang ina na hirap huminga sa inuupahan nilang maliit na apartment. Ma! Mabilis niya itong inalayan habang nanginginig.
Sa ospital nila nalaman na mataas na ang blood pressure ni Clara at kailangan nitong magpagamot ng regular. Ngulit wala na silang sapat na pera. Sa kabilang banda, unti-unti namang bumabangon muli si Mara. Isa-isa niyang inayos ang mga negosyo ng kanyang ama. Madalas siyang samahan ni Attorney Ben sa mga meetings habang patuloy niyang pinag-aaralan ang takbo ng kumpanya. Marami ang nagulat sa pagbabago niya. Ang laki ng ipinagbago mo, sabi minsan ni Attorney Ben, matapos isang business meeting. Bahagyang namuti si Mara. Siguro po dahil wala na akong choice kundi maging matatag. At totoo yun, dahil matapos maranasan ang pinakamadilim na bahagi ng buhay niya, natutunan niyang tumayo muli ng mag-isa. Habang sa kabilang panig naman ay sina Adrian at Clara ay unti-unting lumalamon ng pagsisisi at pagkawala ng lahat ng bagay na minsan nilang ipinagmamalaki. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan nang nagbago ang buhay ni Mara. Ang dating babaeng halos hindi makabangon dahil sa sakit at pagtataksil ay ngayon ay isa ng matatag na negosyante na muling nagpapatakbo sa mga kumpanyang iniwan ng kanyang ama. Sa bawat meeting na dinadaluhan niya, mas lalo siyang nirerespeto ng mga empleyado at business partners. "Ma'am Mara, approve na po yung bagong branch project," nakangiting sabi ng kanyang sekretary habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Bahagyang ngumiti si Mara habang pinipirmahan ang mga papeles. Mas malinaw na ngayon ang kanyang paningin. Hindi man perpekto, sapat na iyon para makita niya ang mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. "Thank you," mahinang niyang sagot. Pagkaalis ng sekretary, sandali siyang napasandal sa kanyang upuan habang nakatanaw sa malaking bintana ng opisina. Minsan, hindi pa rin siya makapaniwalang nalagpasan niya ang pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Naaalala niya ang gabing iniwan sila sa gubat, ang lamig ng ulan, ang takot, at ang pakiramdam na wala nang may gustong tumulong sa kanya. Ngunit ngayon, malayo na siya sa babaeng iyon. Samantala, sa maliit na inuupahang apartament sa gilid ng lungsod, tahimik na nakaupo si Adrian habang nakatingin sa reseta ng gamot ni Clara. Halos maubos na ang pera nila sa pambayad ng renta at pagpapagamot. "May pambili pa ba tayong gamot?" mahinang tanong ni Clara habang nakahiga. Tahimik lamang si Adrian. Ilang buwan na siyang naghahanap ng trabaho, ngulit halos lahat ng kumpanyang inaplayan niya ay tumatanggi sa kanya matapos kumalat ang eskandalong ginawa nila kay Mara. "Anak," mahinang muling sabi ni Clara habang umiiyak, "kasalanan ko to." Napapikit si Adrian habang mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang binalikan sa isip ang gabing iniwan nila si Mara sa gubat. Noon, akala niya magiging masaya siya kapag nawala ito. Akala niya magiging madali ang buhay kasama si Vanessa at ang perang hindi naman talaga kanila. Pero ngayon, saka lamang niyang nauunawaan ang tunay na halaga ng babaeng sinaktan niya. Kinabukasan, matapos ng matagal na pag-iisip, nagpasya sina Adrian at Clara na puntahan si Mara sa opisina. Habang papasok sila sa malaking building ng Villarreal Holdings, halatang naiilang ang dalawa. Hindi na sila tulad noon na puno ng yabang at kumpiyansa. Ngayon, simpleng damit na lamang ang suot nila at halatang pagod na sa buhay. Pagdating sa reception, agad silang nakilala ng ilang empleyado. Hindi ba sila yung sila ma? Narinig iyon ni Clara kaya lalo siyang napayuko sa hiya. Makalipas ang ilang minuto, pinapasok sila sa opisina ni Mara. Tahimik na nakaupo si Mara sa likod ng malaking mesa habang nagbabasa ng reports. Nang marinig niyang bumukas ang pinto, dahan-dahan siyang napatingin. Nanatiling tahimik ang buong silid. Halos hindi makatingin ng direkta si Adrian. "Mara," mahinang niyang tawag. Tahimik lamang siyang nakatingin sa kanilang dalawa. Ngayon niya lubos na nakita kung gaano kalaki ang ipinagbago ng mag-ina. Payat na si Adrian at halatang puyat, habang si Clara naman ay tila tumanda ng ilang taon lamang sa loob ng maikling panahon. Unti-unting lumuhod si Clara sa harapan niya. "Mara,
Patawarin mo kami. Nagkamali kami. Iyak nitong sabi. Nanatiling tahimik si Mara. Kasunod na ring lumuhod si Adrian habang nanginginig ang boses. Mahal kita pa rin, Mahinang niyang sabi. Bigyan mo lang sana ako ng isa pang pagkakataon. Saglit na papikit si Mara. Noon, baka bumigay agad siya sa mga luhang iyon. Pero ngayon, iba na. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan at lumapit sa bintana. Alam niyo, mahinang niyang sabi habang nakatanaw sa lungsod. Maraming gabi akong umiiyak noon habang tinatanong ang sarili ko kung bakit niyo ginawa sa akin yon. Tahimik lamang sina Adrian at Clara habang umiiyak. Minahal ko kayo bilang pamilya. Kahit anong sakit na ginagawa ninyo, tiniis ko. Unti-unting humarap si Mara sa kanila. Pero nung iniwan niyo ako sa gubat, doon ko na-realize na kaya kong mabuhay kahit wala kayo. Parang lalong bumigat ang hangin sa loob ng opisina. Mara, iyak na sabi ni Adrian. Ngunit marahan siyang umiling. Hindi ko na kayang ibalik yung dating ako. Tahimik na nahaghulhol si Clara. Masyado kaming naging sakim. Hindi agad nagsalita si Mara. Tinitigan niya lamang silang dalawa habang inaalala ang lahat ng nangyari. At sa kabila ng sakit na iniwan ng mga ito sa kanya, napansin niyang wala na siyang galit na nararamdaman. Pagod na lamang. Hindi ko kayo gagantian dahil sapat na yung pagkawala ng lahat para maintindihan niyo ang halaga ng tao. Unti-unting napaiyak si Adrian habang nakayuko. Mahal kita, Mara. Ngulit sa pagkakataong iyon, wala nang sakit na naramdaman si Mara sa narinig. Dahil tuluyan na niyang natanggap na may mga taong kahit gaano mo mahalin, hindi na pwedeng balikan. At minsan, ang pinakamalaking paghihiganti ay ang pagpapatuloy ng buhay ng hindi na lumilingon sa mga taong sumira sa iyo. Makalipas ang pag-uusap nila sa opisina, tahimik na umalis sina Adrian at Clara, dala ang mabigat na pakiramdam. Habang pinapanood sila ni Mara mula sa malaking bintana ng kanyang opisina, wala na siyang nararamdamang galit. Ang natira na lamang ay isang tahimik na pagtanggap na tapos na ang bahaging iyon ng buhay niya. Pagkasara ng pinto, marahang napabuntong hininga si Mara bago muling bumalik sa kanyang mesa. Maya-maya ay pumasok si Attorney Ben. Okay ka lang ba? Tanong nito. Bahagyang ngumiti si Mara. Opo, mas okay na kaysa dati. Tahimik na tumanggo ang abogado. Kitang-kita niya kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Mara mula sa babaeng halos mawala ng pag-asa sa loob ng kubo ni Aling Pasing. May balita rin ako tungkol kay Clara, sabi nito. Mukhang kailangan niya talaga ng tuloy-tuloy na gamutan. Saglit na natahimik si Mara. Sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya ng biyenan, hindi niya pa rin kayang pabayaan itong tuluyang maghirap. Attorney, mahina niyang sabi, ipadala niyo po yung tulong para sa gamot niya, pero wag niyo nang sabihing na galing sa akin. Bahagyang napangiti si Attorney Ben. Sigurado ka? Opo, sagot niya habang nakatingin sa mga papel sa mesa. Ayoko nang dalhin pa habang buhay yung galit. At totoo yun. Pagod na siyang mabuhay na puno ng sakit. Samantala, sa maliit na apartment, tahimik na nakaupo si Adrian sa gilid ng kama ni Clara habang pinapanood itong matulog. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Mara. Hindi ko na kayang ibalik yung dating ako. Paulit-ulit iyong umaalingaw-ngaw sa isip niya. Ngayon niya lamang lubos na nauunawaan kung gaano kabigat ang pagkakamaling nagawa nila. Hindi lamang nila sinira ang buhay ni Mara, sinira rin nila ang sarili nilang pamilya dahil sa kasakiman. Makalipas ang ilang araw, nagulat si Adrian nang sabihin ng doktor na bayad na ang mga gamot ni Clara at check-up nito para sa susunod na buwan. Sino pong nagbayad? Tanong nito. Ngulit umiling lamang ang nurse. Hindi po sinabi. Tahimik na yumuko si Adrian dahil sa kutob na alam niya kung sino ang gumawa noon. Habang unti-unting inaayos ni Mara ang kanyang buhay, mas lalo rin siyang naging abala sa negosyo.
Marami siyang natutunang bagay sa pagpapatakbo ng kumpanya at mas lalo siyang nirerespeto ng mga empleyado dahil sa kabutihan at tibay ng loob niya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay pa siyang gustong gawin. Isang umaga, maaga siyang bumiyahe kasama si Attorney Ben. Tahimik lang siya habang nakatanaw sa daan. "Sigurado ka bang gusto mong bumalik doon?" tanong ng abogado. Marahan siyang tumanggo. "Kailangan ko pong gawin." Makalipas ang ilang oras, narating nila ang lugar kung saan siya iniwan noon nina Adrian at Clara. Tahimik ang buong paligid, tanging tunog ng hangin at dahon lamang ang maririnig. Dahan-dahang bumaba si Mara mula sa sasakyan habang nakatingin sa masukal na gubat. Muling bumalik sa isip niya ang gabing umiiyak siyang nagmamakaawa habang papalayo ang sasakyan. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na siya takot. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa lugar kung saan unang natagpuan ni Aling Pasing. Napangiti siya nang maalala ang makandang babae na naging ilaw niya sa pinakamadilim na panahon ng buhay niya. "Malayo na talagang narating mo," mahinang sabi ni Attorney Ben. Tahimik na tumingin si Mara sa paligid. "Dito ako halos mawalan ng buhay," bulon niya. "Pero dito rin ako nagsimulang bumangon." Unti-unti siyang napangiti habang pinipikit ang mga mata at hinayaang haplusin ng hangin ang kanyang mukha. Sa wakas, pakiramdam niya ay malaya na siya. Hindi na siya bihag ng sakit, galit at pagtataksil. Makalipas ang ilang buwan, mas lalo pang lumago ang Villarreal Holding sa pamumuno ni Mara. Marami ring babae ang humanga sa kanyang kwento na matapos kumalat ang nangyari sa kanya. Madalas siyang iniimbita sa mga seminars at interviews tungkol sa katatagan at muling pagbangon sa buhay. Hindi hadlang ang sakit para magsimula ulit. Minsan, sabi niya sa isang interview, "Minsan yung pinakamalaking sugat pa ang nagtuturo sa atin kung gaano tayo katatag." Samantala, tahimik na namumuhay sina Adrian at Clara. Hindi man naging madali ang buhay nila matapos mawala ang lahat, unti-unti nilang tinanggap ang bunga ng sarili nilang pagkakamali. At sa bawat gabing naiisip ni Adrian si Mara, dala-dala niya ang matinding pagsisisi sa babaeng minsan niyang minahal ngunit nasaktan ng sobra. Habang si Mara naman ay patuloy na sumusulong sa buhay nang hindi na lumilingon sa nakaraan. Dahil sa huli, hindi man niya nabawi ang mga panahong nasaktan siya, nabawi niya naman ang mas mahalagang bagay, ang sarili niyang halaga. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tunay na masaya at malaya na siyang nabubuhay.